Nagtitinda online, bubuwisan na ng BIR. Bureau of Internal Revenue, 1% withholding tax to ipapataw ng BIR sa mga online seller. Alam mo, may nakausap akong online seller. Ayaw nila magkomento kasi natatakot. Okay. Baka targetin ng BIR. Sabi niya, alam mo, kung Erwin, sabi niya, yung tinitinda ko ay mga used item ko, Used mga item. clothing ng mga anak ko dahil lumaki na yung anak ko, binibenta ko yung mga laruan niya, yung mga stroller niya. Oh. Bakit nila ako babayad, sisingilin ng 1%? Nagbayad na ako, binayaran ko na yan. Oh. Nagbayad na ako ng VAT dyan sa binili niya. mga binili ko na yan. Oh. Ba't ako magbabayad ulit? Oh. Ginastos ko lang naman yan dyan. Oh. Nagbayad na ako ng tax dyan. Oh. Tapos ba't ako sisingilin? Baka yun may ang mga sabi. exemption sa batas. Ay, Baka dapat siguro. may Kaya nga, konsiderasyon. siguro Sally, kailangan natin makausap ang BIR. Baka may mga exemption ito. Dahil paliwanag nila ng mabuti. Kasi, kagaya kung used na nga. Tama. Di ba? Oh. Kasi binili mo na yan. Yung iba naman, sinasabi nila, konting pangkabuhayan lang ito. May mga nag-order sa amin na worth 25 pesos. Oh. Magbabayad pa ako ng buwis. Oh. Kasi may mga certain talaga yan. 50 pesos. Diluluwagan ang batas sa mga kumikita na maliliit lang. Mga maliliit na negosyante. Nasa linya na yan. ba si Rodolfo Havillana, ang Pangulo ng United Filipino Consumers and Commuters. Magandang umaga po, Mang Rodolfo Havillana, sir. This is Erwin Tulfo and Aljo Bendijo. We are live po dito sa PTV Nationwide at Radyo Pilipinas. Good morning po sa inyo. Good morning po, Radyo Pilipinas, Kong Erwin and Sir Aljo. Maraming salamat po muli sa pagbubukas ng inyong pintuan sa UFCC. Opo. Kukunin lang po namin reaction dahil kayo po ito'y tatamaan din kayo. Siyempre, yung mga online sellers po natin, baka pumatong na rin ng presyo dahil magbabayad na sila ng buwis. Ano po reaction ho ninyo rito, sir? 1% withholding tax ang hihingi ng BIR. Opo. Alam niyo po, bago pa lang po yan pinag-uusapan nung nakaraang taon, kami po ay lumiham na at pinabot namin yung aming pagtutol dito sa withholding tax na ito. Bakit po? Sapagkat sa dulo naman po, ang magpapasan yan ay ang mga mamimili natin o ang ating mga consumers. Kung ikaw ay isang negosyante, maliit o malaki, ang lagi namang tendency ay ipasa sa ating mga mamimili. Kapag inisip natin yung 1%, akala natin maliit yan, kahit po sa halagang piso, ilang bilyon po ba ang transaksyong nagaganap kada araw? Ano po dito sa sa pamamaraan ito. Kaya kasabay po ng mahalang bigas, mahalang tubig, mahalang kuryente, tapos magmamahal pa po yung transaksyon natin dito, ay hindi naman po tama, sinabayan pa ng pagtaas din ng presyo ng kuryente. Bagamat kakarampot yung ibinaba sa presyo ng mga krudo natin, o ng mga langis, ay kulang pa rin po yun para makahinga yung ating mga taong bayan. Kaya natutuwa po ako sa inyong palatuntunan. Hindi nyo binibitawan yung mga issue ng mga lalong-lalo na itong mga pangunahing bilihin na kailangan ng mga tao tulad nitong transaksyon na withholding tax nito. Ulitin po namin, maigpit na tinututulan po ng United Filipino Consumers and Commuters ang withholding tax policy na ito. Whether ito ay may limit o walang limit. Whether ito ay merong exemption, kung let's say 500,000 or 1 million exemption, kung ang iyong negosyo ay nagtatransact below 500,000, kung yan ang kanilang policy, hindi ho dapat na dapat po yan sa lahat. Wala na hong tax dahil tama po kayo sa narinig ko kanina. Napakarami na pong mga taxes. Andyan yung 12% value added tax at kung ano-anong mga taxes na nariyan sa mga produkto na yan. So, palagay ko po baka naman pwede sa State of the Nation address sa 22 ay masabi ng ating presidente na huwag nang ituloy itong plano na withholding tax na ito. Para naman na lumuwag ng kahit kakarampot, kahit konti lang ang sinturo ni Juan at ni Maria.
Alright. Sir, pag may pagkakataon ho kami, kasi nasa meeting lang yata ang BIR, ipaparating ko po itong sinasabi ho ninyo, panawagan ninyo ng United Filipino Consumers and Commuters. Sabihin ko, si Sir Rodolfo Avellana, ang Pangulo, ay nakikiusap sa inyo na baka wag na ituloy itong 1% withholding tax sa mga online seller. Tama po ba? Yun ho ipaparating ko Opo. sa kanila. Opo, sana mag-concentrate na lang ang BIR natin, ang Bureau of Customs, ang Department of Finance, Opo. dun sa Mga malalaki. issue ng smuggling. Kung may smuggling man na matindi, yan, billion-billion po yan. Wag naman po sana na yung o-order ka na lang ng halagang 200 pesos sa online at may delivery cost pa yan. Konti namang konti namang kaluwagan. Yung mga ginagawang kabuhay lang, sir, di ba? Yung mga nagluluto ng pagkain sa bahay para maitawid ang pamilya, nagbibenta siya ng ulam worth 50 pesos. Pag Tama tinaksan po mo pa kayo, yan. Di po ba? Kong Erwin, at Aljo, Sir Aljo, tama po kayo. Kasi ito yung mga walang hanap buhay na eh. Ito yung mga self-employed. Ito yung walang mahanap na trabaho. So, kumbaga pinagkakasya na nga niling kakarampot na kanilang puhunan. At ito pa ang kakaharapin nila. So, kaunting pakonsuelo naman para naman ngumiti ang buong mamamayan ngayong state of the nation ng ating presidente. Opo. Alright. Thank Mang Rodolfo, or Sir Rodolfo Avellana, Pangulo ng United Filipino Consumers and Commuters, maraming salamat, sir. Magandang umaga po sa inyo.